like you to give you some inputs and spiritual formation for us to develop really how to be and what to be and paano ba natin gagawin ng maayos at ayon sa turo ng Diyos ang pagiging isang worship or member ng music ministry. Okay? So, napansin nyo ba na ang listen and silent ay composed ng pare-parehas na letters? Di ba? So, lately ko lang din siya nakita, no? Yung listen, pag ginumbled mo, magiging silent siya. And our verse for this short reflection is Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Yan. Ang pag-uusapan natin ngayon, bakit importante yung katahimikan sa isang worship minister? Di ba? Ano yung naging, icebreaker natin, / contest? Di ba? Tunog. Di ba? Meron na ako napili. Mamaya ko na sasabihin pagkatapos ng meron kayong premyo. Yan. At, Kenneth. iPhone 17 inch. So, iba-iba ang naging tunog, iba't iba. So, importante yon. Pero mas napaka-importante mga kapatid kung ano ang kaalaman natin sa pagkakaroon ng katahimikan. Okay? In general, in spiritual, specifically. So, ngayon, tingnan lang natin, binigyan ko lang ng konting acronym yung word na listen. Because when we listen and we want to listen to others, hindi tayo po pwedeng nagsasalita. Di ba? Kapag parehas kayo nagsasalita, magkakaintindihan ba kayo? Hindi. Di ba? Ako may ugali ako minsan na gano'n na kapag nagsasalita yung kausap ko, bigla akong sumisingit sa kanya. And ngayon, napapractice ko pa siya pero konti na lang. Hanggat maaari, pinapatapos ko muna magsalita yung kausap ko. Kasi na-observe ko yun, sabi ko, hindi ko maintindihan yung kwento niya, yung sinasabi niya. Kasi lagi ako salita ng salita. Lagi ako na sumisingit, nagre-rebat sa kanya mga sinasabi. So I tried my best to listen first so that I can understand kung ano yung sinasabi ng kausap ko. Okay? So hindi talaga maaaring mangyari na ikaw ay makikinig habang ikaw ay nagsasalita. Kaya napaka-importante po na malaman natin kung paano ba ang pagtahimik o kung paano ba ang pakikinig habang tayo ay tahimik. I know most of us napapractice na ito. Hindi na ito bago sa inyo. Yung iba sa inyo siguro marerefresh na. Yung iba siguro sa inyo mareremind na, kailangan ko palang gawin ulit ito. Okay? Unahin natin. Ano ba yung L? Look to God first. Tanong, sino po ba nagdarasal dito pagkagising ng umaga? Taas ang kamay. O nagdadasal bago matulog? Taas ang kamay. O nagdadasal habang kumakain? Wala. Before kumain. Diba? Before kumain. Parang hirap nun naman namin sumasalang. Diba? Hindi. So, we need to first look to God first. Bilang mga worship leader, bilang mga singers, bilang mga servants, bilang music minister, tayo ay kailangang ito ang nasa isip lagi at nasa una. Sa lahat ng bagay, ayan ang pinakauna dapat natin. Una, bago mag-practice, di ba? Pangalawa, bago mag-mass. Pangatlo, bago tumugtog, hanapin muna natin si Lord. Amen? Kailangan tayo mismo kilala natin, alam natin, at na-encounter natin si Lord bago pa tayo magsimula ng lahat ng bagay ng service natin. Para kasi yung cellphone na 1% lang yung battery niya, kahit iPhone 17 Pro Max, fully paid, 1 terabyte ang phone mo, wala rin yan silbi kung 1% na lang yung battery. So, ibig sabihin, ang gagawin mo kung 1% na lang ang battery mo, konti na lang. Wala na rin, masyado. So, paano tayo magre-recharge? Look to God first. Sabi sa Matthew 1:35, Sam, pakibasa naman. It's from Mark 1:35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place
Thank you. Sino po dito nagmi-Mission Academy? So alam natin na paliwanagan tayo dyan doon sa topic na prayer. Diba? That when we pray, we always seclude ourselves to isolated place. Hindi man ibig sabihin literal na sa kwarto, di naman. Mahirap magdasal kapag maingay ang kapaligiran. Tinry ko yan. Nasa LRT ako. Lord, naliligaw ako. Hindi. Maingay. Ang hirap mag-focus, di ba? So we always remember this, look to God first. Hanapin natin muna ang Diyos. Tingnan natin kung ang Diyos ba nasa sandaling ito sa paglilingkod natin, kasama ko ba si Lord? Di ba? At pagkasama natin si Lord, ibig sabihin tayo ay re-recharge. Yung 1% na battery mo, is spiritual battery mo siguro, after mo ma-encounter si Lord, automatic, fully charged agad. Next, letter I, ignore the noise. Ano ba yung ignore the noise? Alam nyo, kanina no nakikinig ako sa inyong chant, ba ang tawag doon? Cheer. Ano ba? Kasi ang contest, di ba, tunog, tao. Parang lahat yata kumanta na lang. Ayan. So alam niyo na ang criteria. May criteria. Sinabi mo ba ang criteria? May criteria naman. So tunog tao pala. Kaya pala may na ano. So ano ba yung noise na sinasabi natin dito? Marami kasi tayong mga nakikinig na boses. Boses ni Boses ni Kea. Nasaan na kayo, Music Ministry? Late na kayo. Nasaan na kayo, worship? 8:30 na. Di ba? Hindi lahat ng boses sa paligid ay boses ng Diyos. Minsan, kailangan lang tumahimik. Maririnig mo ang bulong ng iyong kaibigan o sabihin mo nang may chika sa'yo si kumare, at eto pa, kahit sobrang hina niyan, kinig mo yan. Di ba mga misis? At eto pa, focus agad. Maganda kasing malaman natin muna kung paano ba nangungusap si Lord. And I know that you know kung paano nangungusap si Lord sa buhay natin. God speak in a gentle whisper, not in a loud noise of wind, earthquake, or fire. Kapag tayo ay nagdarasal, hindi naman tayo laging nagdarasal ng tayo lang yung nagsasalita. Amen? Tumatahimik tayo at pinakikinggan natin ang message ni Lord. So, ibig sabihin, sa katahimikan, doon natin mas naririnig ang boses ng Panginoon. Pakibasa naman, Bro Michael, ang ating reference verse. 1 Kings chapter 19, 11 to 12. The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Thank you, Bro Michael. Nakinig nyo? Then after a fire came a gentle whisper. Mga kapatid, nire-remind po tayo dito sa Ignore the Noise. Piliin mo ang ingay na kailangan mong pakinggan. Kung maingay ang puso mo dahil sa mga problema at sa mga pagsubok mo sa buhay, mga discouragement na iyong nararanasan, piliin mo ang boses na iyong pakikinggan. Mahirap makinig sa boses kapag ang puso natin ay maingay. Okay? So mga kapatid, lagi po nating pipiliin. At paano ba natin mamalalaman ang boses ng Panginoon? Came a gentle whisper. Okay? So let us always be aware when we listen to the whisper of God. Next. Serve, don't perform.
Ivan? Pakibasa naman, Ivan. Colossians chapter 3:23. Serve wholeheartedly as the Lord, not people. Amen. Hindi concert ang misa. Hindi rin audience yung pinapasaya natin. Alam kong alam niyo yan by heart. Alam kong narinig niyo na yan kay Bro Ed at sa mga ibang mga nag-preach na napakinggan natin. At alam natin kung bakit natin ginagawa ang mga yon. Example natin, after Mass, parang walang pumapalakpak. Kailangan ba pumalakpak sa misa after Mass? May makakasagot ba dito? Yes. Sino pa? Kailangan bang pumalakpak after ng Mass? Taas ang kamay ng yes. Tricky question. Sinong nagsabi ng no? Okay. Wala naman pong literal na sinasabi ang simbahan na bawal. Hindi rin naman sinasabi ng pumalakpak ka. Hindi naman. It's a sign of just sabihin na natin nakatanggap ka ng regalo, pasalamat ka through that clapping. Okay? So, ano ba yung sinasabi dito na hindi concert ng Mass? Ibig sabihin, ang kailangan po lamang natin ditong maalala ay kung paano ba natin mapaparamdam, una tigit sa lahat, at mapaparemind sa sarili natin na tayo ay nasa unahan, tayo ay kumakanta sa unahan, hindi para sa ating sarili, bagkus para sa Diyos. Uunahin natin ang Diyos. Lord, ikaw ang nakikita ng tao sa akin, ikaw ang nararanasan ng tao sa akin, ikaw ang nakikinig ng tao sa akin na nasa harapan mo. Ganun po lagi ang mentality at mindset natin. Next. Tune your heart. Maya? Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mas mahalaga ang pusong nakatune o nakatono kaysa sa instrumentong nakatono. Literally, it's not, hindi naman ibig sabihin huwag mo itono yung gitara. Hindi naman. Pero siguro, ang nire-remind dito sa atin, kailangan muna nating i-check, nasa tono ba yung puso natin? O baka sintonado na? Di ba? Hindi naman laging nasa tono ang puso mo eh. Hindi man laging nasa tono ang iyong pag-iisip. Dahil ikaw ay nakakaranas ng pagsubok. Ikaw ay nakakaranas ng mga challenges. At minsan, at siguro kalimitan, kapag meron kang challenges na naranasan, na out of tune na ang focus mo, na out of tune na ang iyong goal, na out of tune na ang puso mo. So, lagi po nating isipin, i-remind natin ang sarili natin pag nakakita ka ng instrumento. Nasa tono ba yung instrumento na yon? Pangalawang tanong, nasa tono ba yung puso ko? Diba? So, kailangan po, laging alam natin yon. We will know it by heart and we will know it if it's in tune with the Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. At ang ating mga nagbuhat ng pagkain, nakaboy ako ng Jollibee ba? Jollibee dahil. Sali naman. Sali naman, no? Okay, next. E. Encourage one another. Tin? Pasuyo. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, team. Okay, so, ano ba yon? Hindi kompetisyon ang ministry. Kailangan nagtutulungan. Alam niyo po, masaya ako sa community natin. Ever since na ako po yung na-involve sa Feast San Pablo. Encourage one another. Alam niyo po, ito, kwento ko lang. Nung nagsimula ako sa Feast San Pablo, that was 2019. Tama, Kenneth? Kenneth, 2019 ba yon yung SM? Nag-reach out sa akin si Sis Janie. Sis Janie. Kasi si Janie po, kilala ko na siya way back high school days. Bata pa rin naman ako noon. Huwag kang magre-react, Cher. Alam ko ikaw magre-react. Hindi.
Mga siguro high school days ako noon. Siya ay high school na din naman. Hindi na, basta. Yun. Nakasama ko siya sa community. Nagigitara na ako. So alam niyang ako ay active sa music ministry. Tinap niya ako at sakto kami ni na Kenneth, yung youth band. Kasama namin si Father Kiko. Youth band that time. Nag-invite siya. Tanda ko to, nag-meet kami sa may Joel Town. Mayroon dong kainan. Kasama si Bro Ed at saka yung kanyang wife. Tapos si Jamie. At kinausap kami ni Jeris. Kung kalala niyo si Jeris. At sabi nila kung pwede daw makasama kami doon sa feast na gagawin sa SM. Well, yun namang joyful days natin. Nakaka-attend na rin naman ako doon. Pero yung last word na lang nung last song ng feast. So, napapalakpakan na. Late ako eh. Kasi 8 o'clock natatapos, hindi ako nakakaabot. So, doon pa lang, nakita ko na po kung paano magkaroon ng pag-encourage ang bawat isa dahil yung SM malaki. Pag nagsinabing SM, kailangan ng full production, kailangan ng maraming gigilos, kailangan maraming magsaserve. And at that moment, nakita ko po yung encourage one another na attitude. And thankful God, hanggang ngayon po, nangyayari po yan. Palakpakan po natin yung nag-prepare ng mga gamit na ito. Wala po akong ginawa dito ha. Hindi po ako nagakot. Hindi po ginamit si Toothless. Sabi ko, titiisin ko. Hindi. Wala talaga ako conflict po. Pero kita nyo, di ba? Nagkakaroon ng pagtutulong-tulungan. Wala ngayon si Ron. Before, at the back of my mind, paano kayo mag-set up yung sound system? Wala yung marunong. Pero sabi ko, bahala si Lord. Kaya ni Lord yan. Di ba? Sabi ko, sana ma-experience din ni Ron na maging attendee ng isang feast. Wala siya ibang gagawin kundi uupo lang at magpe-praise and worship at paiiyakin natin siya. Yan. Di ba? So, nakikita natin ang pagtutulungan. So, malaking bagay po na ito yung napapractice talaga natin. At mareremind tayo that when we encourage one another, we show our love to each other. Amen? And lastly, letter N, never stop listening. From John 10:27, my sheep listen to my voice. Hindi sinabi ni Jesus na my sheep sing perfectly. Ang sabi niya, my sheep listen. Ang tunay na worship leader ay hindi yung pinakamagaling kumanta, kundi yung marunong makinig sa Diyos. Secondary na lang yung mahusay kang kumanta o nasa tono ka. Sa bawat rehearsal, sa bawat misa, sa bawat pagtugtog, tandaan, hindi natatapos ang pagiging disciple sa pag-akyat sa entablado. Amen? Kung nakikita po sa atin ng ibang tao na si Lord ang nakikita sa atin, indirectly nakakapag-disciple tayo, indirectly na-encourage natin silang umattend. Praise God. What more if we do it directly? Amen? Kaninang umaga po, umattend ako ng parish assembly sa aming parokya. At ang sabi po doon ni Father, huli niyang sinabi, I encourage each and every one of you. Ang tawag po sa mga taga-parokya ng mga servants ay kamanggagawa. Okay? Kamanggagawa ang tawag. Ang sabi ni Father, I encourage each every one of you to bring one soul to church. Ibig sabihin, kung mag-asawa kayo, hindi isa lang, dalawa, tig-isa kayo. Ini-encourage laging magdala ka ng isang hindi pa nakakasimba, hindi pa nakikilala ang Diyos, hindi pa marunong magdasal, at kung ano-ano pa. Ini-encourage niya, ini-empower niya. At nung narinig ko yon, sabi ko, ganito yung ginagawa namin sa Feast Community. Ganito yung nangyayari sa Feast Community. Oo, alam ko nangyayari yan sa ibang parokya, sa iba't ibang simbahan, pero mas nakikita ko rin iyon sa Feast Community. Hindi lamang sa Feast San Pablo, syempre, pati rin sa ibang community. So, tandaan po natin, never stop listening. Sino ngayon ang papakinggan mo? Ang boses ng Diyos. Pero ang tanong ngayon, sino naman ang makikinig sa iyo? So tanungin natin yung sarili natin. Ako ba
bilang narinig ko ang boses ng Diyos, ay mayroon na rin nadala. Mayroon na rin akong naimpluwensyahan o naihatid ko na ba ang balita, ang boses ng Diyos na natanggap ko sa aking kapwa. If hindi pa, if yes, praise God. Tuloy-tuloy mo yan, kapatid. If hindi pa, pinanghihinaan ka pa ng kalooban, patuloy tayong manalangin. Na sana, isang araw, isang Sunday ng feast, yung iniimbitahan mo, tumapak na ang paa doon sa pintuan ng Coco Palace at sama-sama tayong a-attend ng feast. Amen? Never stop listening. It is a channel of God's voice to others. Okay? Kasi tayo, mga servants na tayo eh. Hindi ka naman nandyan kung hindi mo narinig ang boses ng Panginoon. Di ba? Nandito ka dahil naranasan mo, nakinig mo, na-encounter mo ang Diyos. Siguro indirectly o sa sitwasyon mo sa buhay o kaya sa ibang tao. Again, when we listen, we need to be silent. And how do we listen? We look to God first, ignore the noise, serve, don't perform, tune your heart, encourage one another, and never stop listening. Mga kapatid, ang pakikinig po na ginagawa natin ay isang tanda ng ating pagpapakababa ng kalooban. Humility. Because we believe that when we're being still, we know that God is there. We know and we believe that God is speaking to us. Amen? Again, the best worship leaders are not those who sing the loudest, but those who listen to God the clearest. Uli kong iwanan po sa inyo, paano mo ba nakikinig ang boses ng Panginoon? At kung narinig mo ang boses ng Panginoon, paano mo ba ginagamit ang narinig mong mensahe ni Lord para sa iyong kapwa? Palakpakan po natin si Lord.